For today's video guys, today is Sunday. So alam nyo naman kapag Sunday guys no, ang araw ng Sunday guys is for family time, family day. So araw ng pamilya namin ngayong linggo. So yan, nagpasyal po kami ngayon sa plaza pagkatapos po naming magsimba. At ang video po na ito guys ay medyo matagal-tagal na guys. Hindi ko pa na-upload kaagad kasi alam nyo na napuno na po ang aking memory or na full storage na po tayo guys. At kailangan po nating mag-delete ng mga video para po makapag-edit po tayo ng mga putol-putol na video para po mabuo. At yan, kasama ko po si Leo, yung partner ko in life, ang aking panganay na si Ate Cassandra, at yung aking pangalawang anak na si Rap, ang aking idol na si Rafi. Sama-sama ang buong family para happy! Kinain na nga dyan ni partner ang aking mani. Aking maniha kasi ako yung nagbili, kinain niya. So yan po ang aming binibili sa plaza tuwing kami po ay nagsisimba. Tapos po namin magsimba, nagbibili po kami ng buko. Ang buko po talaga yung aming paboritong bilihin na inumin guys sa plaza kasi walang acid. At ang buko juice po guys ay nakakaganda po ng daloy sa ating mga ihi para po hindi tayo magka-UTI. So yan guys, napakaganda po yung mga design sa plaza tuwing magi-Christmas guys. Napakarami po mga Christmas lights. At yan po ang isang napakagandang parol sa gitna ng plaza. Yan, seasons greetings. So yan, napansin niyo po ba sa ating plaza guys, napakarami pong mga pumapasyal, nag-upo-upo dyan sa may gitna ng plaza, sa may Bermuda grass. Wow. Napakaganda pong pasyalan ng plaza dito guys. Wow. Sa Pututan, Iloilo kasi napakalamig sa pakiramdam, fresh ang hangin kasi marami pong punong kahoy, yung nature po natin guys. Napaborito kong lugar sa plaza na maraming mga punong kahoy. Yung preskong hangin ay nanggagaling po sa ating mga punong kahoy sa plaza. Kung kaya't iingatan at aalagaan natin ang ating inang kalikasan, ang mga punong kahoy kasi mahalaga din po yan sa ating buhay. Kung wala pong mga punong kahoy, wala po tayong malalanghap ng mga preskong hangin. Kung ikaw po ay umuupo sa gitna ng plaza, i-make sure nyo po guys ang Bermuda grass na hindi po basa. Baka po mabasa, babasa po yung inyong puwet nang wala sa oras. At huwag kang basta-basta upo sa Bermuda grass kasi minsan yung mga aso dyan po na tumatai bagay. So mahirap po kapag nauupuan po natin yung mga dumi ng aso bagay. Yung baho kaya yun guys no. Ang mga lights po pala nila ngayon sa plaza guys ay bago na naman guys. Kada taon guys binago-bago nila yung mga lights guys. Nagbo-voice over na naman tayo kasi alam nyo naman kapag public na place or public na lugar, marami po talaga yung mahihilig sa music. Mga sound trip po talaga yung mga tao dito guys. Katulad ko na minsan nagagamit ng mga music kapag nag-upload kung kaya tayo ay nagkaroon ng violation o di kaya ay nagka-restriction. Kaya iwas-iwas muna tayo no sa paggamit ng mga music, lalo na hindi pa tayo na-monetize ni Papamita sa ibang mga tools. Kasi alam nyo naman, napakamasila ni Papamita pagdating sa mga music. Kung napapansin nyo po yan sa gitna ng plaza na may mga punong kahoy or dyan sa may fountain or lagon dito sa Ilonggo guys, mayroon din po yung mga lights na kumukuti-kutitap kapag gabi. Kumukutitap. Sa gitna po ng plaza guys or tinatawag nila na lagon or fountain dito sa Ilonggo guys, mayroon po yung mga tilapia or yung mga isda na pula po ba guys, yung tinatawag nila na koi. So iwan ko lang guys kung pwede din ba dyan mamingwit ng isda guys. So mapagalitan pa tayo ni Mayor nang wala sa oras. Napansin nyo po ba yung kalabaw na yan sa may gitna ng fountain guys, sa may gitna ng plaza guys? May kalabaw po sila dyan guys kasi alam nyo po guys, ang Pututan ay mayaman po sa mga palay. Sila po dito yung mayroong Palayan Festival. Kaya yon may linagay sila dito na kalabaw sa gitna ng plaza.
Kapag nakapasyal ka po dito sa plaza ng Pututan guys, mapapansin nyo po talaga guys sa gitna ng kalsada or sa kalsada dito sa plaza guys, mayroon po talagang kalabaw na statue or yung ulo ng kalabaw, kasi alam nyo man guys, mayaman sila dito sa palayan or palay. Kaya't maraming mga taong dumadayo dito sa Pututan guys, kasi napakaganda yung plaza. Kahit mga artista guys pumupunta po talaga dito at nag-concert sa plaza ng Pututan. At alam nyo po ba guys, ang Pututan, Iloilo ay isa sa dinadayo ng maraming tao. Kasi ang Pututan po guys ay isa sa may pinakamagandang lights dito sa Western Visayas. Ang Christmas capital ng Western Visayas is Pututan, Iloilo. Kaya kung gusto nyo pong madiscover kung gaano po kaganda ang Pututan Plaza ng Pututan, Iloilo guys, at pumunta lang po kayo dito sa Pututan, Iloilo guys. Napakaganda po talaga ng plaza guys. So relaxing place. Presko po ang hangin, na maganda po ang Bermuda grass. Pwede po talaga kayong mag-upo-upo kasama ang inyong mga kaibigan habang nagmamarites, at pwede nyo po talaga dalhin ang inyong syuta, lalo na po malapit na ang araw ng mga puso or Valentine's Day. So what are you waiting for? Dit na! At iwanan mo na lang pag nagsawa ka na. So yan guys, nag-i-enjoy po talaga yung aking mga anak. Nagpapasyal kami, makikita ng aming mga anak na happy. Yun dapat ang gawin natin guys. Bigyan din natin ng oras ang ating pamilya, hindi puro sa trabaho. Kasi ang trabaho, andyan lang yan, naghihintay. Kaya wag natin kakalimutan ang oras para sa pamilya. Ipadama natin sa ating mga anak na andyan tayo na papa at mama para sa kanila. Buong pamilya na nagsasama-sama, magsimba. Sasanayin po natin ang ating mga anak na mayroong takot sa Diyos, no? Kasi ang hirap po ang lumaki yung inyong mga anak na walang takot sa Diyos. Hindi man po tayo perfecto guys, pero dapat marunong po tayong tumawag sa Diyos guys, kasi tao lang tayo dito sa mundo. Kaya wag din natin kakalimutan ang ating tungkulin na magsimba kada linggo para sa proteksyon, sa guide and good health. Si Lord ang nagbigay niyan lahat. So ganito lang ang buhay guys. Sometimes kami ni partner para din kaming si Tam and Jerry minsan, no. Gano'n naman talaga ang buhay guys. Kapag mayroong problema, mayroon talaga kayong mga hits sa isa't isa, kung kaya't kayo nagka-problema. So nag-away-away na, ganun ganyan. So yan lang yung aking isang masasabi. Sa buhay, asawa guys, ay di mo talaga maiiwasan ang problema. So dyan mo masusukat ang inyong pagsasama kung hanggang kailan kayong dalawa. Kaya sa mag-asawa dyan, kung mayroon man kayong mga problema, kayanin nyo yan. Ipanalangin nyo kay Lord na makakaya nyo ang lahat. Hihingi kayo ng guide kay Lord na makakaya nyo ang lahat ng problema para hindi masisira ang inyong pagsasama. Kasi alam nyo ba guys, kapag nasisira ang inyong pagsasama na mag-asawa guys, ano yung unang maapektuhan guys, or yung unang apektado? Yung mga anak guys. Apektado po ang ating mga anak kapag hindi po natin kakayanin ang ating mga problema. Kawawa po ang mga anak. Mayroon po akong kilala guys na yung hindi ko pinatatamaan dito guys. Real talk lang din po to guys, no. Mayroong isang ina na nagka-problema lang guys sa kanyang partner. Sa simpleng problema po guys, nagpapadala po siya guys. Napapadala po siya sa kanyang galit, kung kaya iniwan yung kanyang bana, yung kanyang partner in life, at kawawa po ang kanyang mga anak. So ito lang po talagang masasabi ko. Mayroon pa tayong panahon para magbago, hindi pa huli ang lahat, para buuhin natin ang ating pamilya na nasisira para sa ating mga anak. Kawawa po talaga ang mga anak guys pag kayo ng mag-asawa ang masisira. Naway, nagbibigay din po ito ng inspirasyon sa ating lahat, at dito na po nagtatapos ang ating video. Thank you for watching. Bye-bye!